Secretary Sharon Garin ng Department of Energy nasa ating linya. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Good morning po. Anong projection natin for next week? Yung bang yung ating rollback ba? Meron bang pagtataas ba? Masusustain ba natin yan? Doon sa nakikita natin. Mukhang may pag-asa. May pag-asa. 5 days ang observation. So, nasa middle pa lang tayo. 3 days pa lang ang market na nag-close. So, 2 days pa. So, ang 3 days po mukhang maganda naman, no? Pero ayoko lang muna mag-predict ngayon. Pero ang trend niya mukhang nag-stay siya doon sa mababa or bumababa pa. So, hopefully it stays for the next 2 days po. At baka meron na namang bawas next week. Based on this hanggang kahapon na projection, meron bang pagbabawas o mananatili doon sa kasalukuyang presyo, ma'am? Kung up to the Monday, Tuesday, Wednesday, mukhang may bawas siya. Oy, May ba? Ganda. Mamaintain po Kaya ba lang, yung rollback? yun nga, sana wag bawiin ng Thursday at Friday. Yun nga eh. Pero kung mag-stay, halimbawa, mag-stay yung magandang takbo ng kalakalan, mapapantayan ba yung rollback nitong kasalukuyang linggo? Hindi naman po kasi malaki talaga yung bagsak ng presyo nung last week. But we'll update you. No? I think by this weekend, pag sara ng Friday, kakalculate na ng mga taga-DOE yan. And then we'll again advise the oil companies kung anong yung minimum na rollback. Okay. Ang IMF, ma'am, nagsabi na magkakaroon tayo ng malaking kakulangan sa supply ng langis. Gayong taong ito at marami na ho nag-iimbak ng kanilang langis. Ma'am, ano ba ang lagay na inventaryo po ng ating langis sa bansa ho ngayon? Ngayon po, 50 days. Tapos may mga dumarating yan. Every week may dumarating naman na bagong supply natin. Kasi yung mga companies, order pa naman ng order. Ang 50 days na yun, hindi naman ibig sabihin wala na. Kasi nag-order tayo palagi. So, it means just 50 days, enough time for us to order for replenishment or dagdag. So, now, ang comment mo about IMF, possible po na mangyari, posibleng hindi. Pero kung ano man mangyari, kailangan lang talaga prepared tayo. So now we have 60 days and I think tulong-tulungan lang ang mga oil companies. Pinipilit namin umorder, yung gobyerno po bumibili rin ng sariling oil. And sa mga on the part yata ng mga kababayan natin, pwede din tayo magtipid, no? Para tumagal kung just in case na may mag-worsen yung sitwasyon. Linawin ko lang, Weng, 60 days on all products. All products po yan. Kerosene, diesel, gas. Hindi po. Kerosene actually mga 100 days. Hanapin ko lang yung table ko. Pero on the average, pinakamababa at that time kasi nung nung Monday namin ni-report, every week kasi yung reporting namin. So 50 days ang average. Tapos 54 si gas, 49 si diesel, 104 si kerosene. Ang pinakamababa yung yung LPG. Ilang araw po? Ano ba yun? 36 days. 36 days. Okay. Pero ma'am, habang ginagawa nating matatag ang supply ng langis natin, masasabi niyo na ba na wala tayong problema sa sources, sa kabila po ng problema pa rin sa gitnang silangan? Meron na tayong mga siguradong pinagkukunan outside Middle East, ganun ba yon? Opo, kasi tulad halimbawa, itong LPG, mababa. So, na-flag namin to. So, kinausap namin yung mga oil companies. At nung this week, actually, after na natapos na itong listahan na to, nag-lock in na kami ng order para bulk na sama-sama na yung mga oil companies nag-consolidate, nakahanap kami. I think, hindi ko lang alam kung saan galing yung LPG na yun. Pero may nakukunan, no? Now, ano ba yung mga iba na kinukunan natin ngayon na dati hindi natin umu-order? Yung isa doon, Russia. Mukha yung Petron doon ng 1.4 million barrels of crude oil. Meron din tayong nakakuha, like, kinakausap like India, South America, like Argentina, Colombia, Canada, may nakuha din tayong LNG doon. So, iniiba natin. Kailangan ka talaga ibahin. Kasi hindi naman sa
kulang, kundi yung presyo talaga tumataas. Mm-mm. So, kailangan lang maghanap ka talaga at willing ka magbayad ng presyo na mataas. Okay. So, meron tayong source, mahal nga lang. Pero ang pinapairal pa rin ba natin, ma'am, dito yung recovery, ang tawag doon? Recovery costs. cost. Oh, ma'am. So, ang recovery cost kasi, Oo. like yung reklamo ng mga tao, na bili nila mura, tapos Mm-mm. pagka week na ibibenta nila, mas mahal yung benta nila, no? Kasi po, ang ano doon is, it is based on the international market, yung pricing ng gasolinahan natin. Mm-mm. Now, parang kung ano yung ididikta na adjustment, yun po yung sinusunod according to the international market. So, Mhm. pag mura yung bili at mahal yung benta, so may kinikita sila theoretically, ano, kasi Yes. accounting yan eh. Mm-mm. Pero ngayon po, bumili sila last week ng mahal, ngayon po kailangan benta nila mura. Mm-mm. So wala rin silang choice. So Mhm. bumabawi-bawi rin. Ngayon po hindi pwede, kaya nag-stricto kami sa rollback Mhm. na kailangan ibabayan at least 20 pesos ang diesel. Kasi yun yung dikta ng international market. Tsaka Yes. ito yung replenishment cost po. Yung rules under the accounting procedure nila. Ma'am, gusto ko lang tanungin kayo kung baka alam niyo yung diskarte dito ng gobyerno. Ayaw na po ba talagang tanggalin yung excise tax sa diesel at gas? Nakapako na lang tayo sa LPG at saka sa kerosene? Ang DOE po hindi po part ng DBCC at ang DBCC po yung nagre-recommend or nag-evaluate ng kung ano po ang kailangan gawin about the excise tax, and then the president will decide, no? So ang decision niya is kerosene tsaka LPG, pero hindi pa naman yata tapos yun, ano? I think they're still evaluating kung anong gagawin sa diesel, sa gasoline, or sa mga ibang excise tax natin. So pinag-uusapan pa rin yata yan eh. So hindi po ako part ng evaluation team, pero hintayin na lang natin pag na-announce ng gobyerno. May pag-asa pa naman, ma'am, no? Pinag-aaralan pa din. Pinag-aaralan pa. Oo. Ma'am, Pinag-aaralan pa. Parang nagtanong rin ako niyan kahapon eh. Parang yun, they're still evaluating pa daw. okay. Ang gobyerno po sa pamamagitan ng PNOC, nag-aangkat tayo ng langis, tama po ba? Yung mga produktong petrolyo, yes. Paano po ang sistema nun? Saan natin ibinibenta pag naangkat na ng PNOC dumating sa bansa? At ano ang rate pag binenta natin? Opo, ano yan. So meron tayong mga 1 million barrels, ano. So that's 109 million liters actually na diesel. So sa ngayon po, dahil steady pa naman yung supply, hindi po kami nagte-trade. Kasi gusto namin, ang first purpose niyan is to make sure na meron tayong buffer stock. Yun. Ngayon, kung pag nagbentahan kami dyan at baka maubusan din kami at mag-worst case scenario at wala tayong oil, no? So kailangan yung gobyerno mag-impact lang talaga, no? But at the time, kung meron talaga tayong mga additional supply na parating, tsaka po kami magbebenta. Ang unang-una, ang priority po talaga na kailangan namin, kung magbebenta man kami, it will be on the power plants. Kasi yun po one of the yun yung pinaka-priority in terms of fuel po. Kung mangangailangan yung Napocor, then we will sell or we will provide to Napocor. Kung may sobra pa at meron pa wala na kaming space ng storage, then siguro transport. May order priority, ginagawa ngayon yung draft, no? And then siguro ang huli niyan, oil companies. Pero yun nga, we don't want anybody making money out of the oil that kinuha nabili ng PNOC. So yun po yung ginagawa na draft namin na rules of trading namin ng So oil. ibig sabihin, hindi pa tutubuan ng gobyerno ito pag binenta na? Kasi gobyerno din magsasuffer, publiko din magsasuffer. Hindi naman kailangan kumita yung gobyerno para dito. Kasi ang purpose talaga nito is para may buffer stock tayo, Yes. hindi para in-negosyo tayo. Oo. Ma'am, speak of buffer stock, yung DOE, dahil nasa energy crisis tayo ngayon, inuobliga yung mga oil companies na magkaroon ng mas malaki-laking storage capacity. Ano na pong update doon? Kasi nasa gitna na tayo ng crisis, so parang ngayon pa tayo magpapalaki o magpapalawak ng capacity, Secretary. So originally yung requirement yung mga 30 days lang dapat yung storage nila, or 15 days depende sa product. Ngayon po 50 days tayo. So more than the legal requirement or the regulatory requirement, ang storage ng mga oil companies natin. Kasi
of course, sila rin ninervous din, baka maubusan sila. So dinadagdagan nila, no? So tapos si PNOC nagdagdag na rin, bumibili rin good enough for additional 5 days yun, ano. So why we cannot force them to have more than 60 days kasi wala pong area na paglalagyan, wala pong depot na paglalagyan. Yun lang talaga yung capacity ng buong bansa. So ang isa po na solusyon sana is like government itself builds its own depot, ano. So pero mas long term na yun, it will take time, pero Yes. better na umpisan na natin yung usapan at kung tignan natin kung posible at kung may budget yung gobyerno. So nandun na, nasa pipeline na pala ito, yung magtayo tayo ng sarili na nating storage ng langis. Ako gusto ko, pero depende po yan sa Kongreso at sa budget natin kung Pero- payag sila, and then hopefully we will recommend this when the budget deliberations start. May ano naman, may way out kasi yung Maharlika Investment Corporation, handa raw pong pumasok sa ganitong investment. Makakatulong daw ang Opo. private sector para mag-put up ng mas malaking storage capacity ng langis sa buong bansa. Opo, pwede Maharlika, pwede din private, 'di ba? Na i-bid out mo, i-PPP mo siya. Marami namang options. Hindi lang kailangan na gobyerno lang gumastos. Now, what is probably holding us back ang oil deregulation, kasi yung gobyerno kasi hindi dapat makikialam sa oil industry, no? So, ano lang, konting changes lang, pero in the meantime, we're preparing na kung ano yung feasibility, ano yung plano na sinasuggest namin, anong capacity at ano yung function nito ng oil reserves natin. Maganda nga yung pumasok ang Maharlika dito Oo. kasi Maharlika ang presyo ng langis ngayon. Maharlika Kaya ang presyo. dapat pumasok po ang Maharlika po dyan. Tsaka ito lang, Secretary, wala tayong storage facility. Bumibili ang PNOC ng langis. Saan tayo nakiki-storage muna? Sa pribado muna? Yung i-mention nyo kanina na nagdirektiba kami na na isabihin sa amin ng mga companies ko anong storage capacity nila, ilan yung inventory. Yun po, ang purpose nun is para ma-monitor po yung inventory natin. At the second purpose of that is para iobliga sila kung meron silang area na may space sila Ayun. para mag-host ng ating stock, doon po nilalagay ng PNOC. May mga ilan na pong companies na naka-distribute na po yung mga oil ng PNOC kasi doon po natin sinustore po. Ayun. Baka naman maningil pa sila. May bayad yun, no? Merong konting naman yan. Kasi ganun. kailangan naman i-maintain at alam mo yun, may mga logistics pa yun may pipeline, may mix, may blending pa na kailangan gawin. So, merong lease agreement lang sila para sigurado. Okay. Ito ma'am, may panukala sa House, Diesel Cap Act. Talagyan po, tatakdaan po ng parang MSRP. Oo. 'Di ba yung maximum suggested retail price ang Price control. diesel 70 pesos, 70 pesos, ma'am. Initially, anong nakikita niyo po rito Pwede dito po ba sa yun? panukalang ito? I think kung mag-price cap tayo, kailangan mas involved na yung gobyerno sa negosyo, no? Because a price cap, halimbawa, kung 20 pesos ang price cap mo, tapos yung bili ng stock is about 100 pesos, may 80 pesos ka na kulang dyan, ano? So, paano yan? Kasi pag pinilit natin na ganyan lang, mawala na tayo ng oil industry, oil companies, no? Hindi na sila magdinegosyo. So, kailangan merong parang subsidy, Yes. isa-subsidize na natin yung presyo ng langis. So, we need to have the budget for that. But that's a good idea, ano? Kung kaya naman ng gobyerno na i-subsidize ang part of the cost of fuel, then yun po yung ginagawa ng ibang countries. Hindi naman lahat, pero yung ginagawa ng ibang countries. Pero kung kaya ng gobyerno, then it's also a good practice. Para yun mang pagbabalik ng Oil Price Stabilization Fund. Parang Yun gano'n. po, Oo. tinanggal. Ganun Alam mo, yun. tinanggal din yan dati. Exactly. Tapos, kaya nga nag-oil deregulation tayo. Dati meron tayo, tapos natanggal. Tapos ngayon po, there's proposal na ibabalik.
I think at a certain point, hindi ko kasi alam kung bakit ba talaga natanggal yan dati. Pero ngayon po talagang ano yan kailangan may funding talaga yan Yun po yung kailangan may steady fund ka na magsasubsidize ng oil price hike or ng increase, no, para steady, halimbawa 20 pesos pag ang market nagsabi na 30, ang 10 pesos babayaran ng gobyerno. Yun po yung oil stabilization fund. So kailangan talaga we need a lot of money to fund that. Yung bang pag-buyback ho sa Petron, ma'am, ayan ba'y napag-uusapan? Ready naman daw si Ramon ang naibenta sa gobyerno. willing naman daw pong ibenta yung nung may-ari yung sapi dati ng gobyerno. Hindi po napag-uusapan yan officially. I think more on nung tinatanong si RSA sa media, mga ganun. Pero kailangan lang talaga evaluate maayos yan kung talagang interesado tayo. Kasi hindi ko alam kung mas magaling ang gobyerno mag-manage yan or si RSA. But I think more than taking over or buying Petron, may refinery. I think ang mas maganda na idea is pwede ba nating dagdagan ang refinery natin? Maybe dyan pwedeng gumasos yung gobyerno na more refineries. Kasi pag tingnan niyo po, mas steady yung Petron at mas mura siya sa pump price niya. Dahil may refinery sila dito. Nag-iisa lang yan So I think it's time for the government to consider having a refinery itself and reserve na oil. Refinery owned by the government. Opo. Okay. Yun yung, ako mas learning from this experience saka yung Ukraine war. Kailangan talaga, kung gusto talaga natin stabilize yung market, hindi lang yung presyo, yung supply na rin natin. We need more reserves and additional refinery. Opo. Yung 10 peso per liter subsidy na ibinibigay po natin sa mga PUJ, sa mga UV Express, may mga hugot po doon. Bakit daw hindi kasali daw ang taxi, TNVS, motorcycle taxi, bus, at iba pa, Secretary? Jeep lang. Opo, tama naman yan kasi ngayon po jeepney lang kasi po first day pa lang nung Tuesday so check pa namin kung may mga problema kung ano yung sa system kasi first time to first time to na ginawa po ng gobyerno at so first yung system po bagong-bago, ang procedure bagong-bago po. So ino-observe namin for a few days kasi yung plano naman talaga i-roll out siya the whole country. Now ang question is kasama ba yung mga taxi, TNVS, ano pa ba yan? Motorcycle Buses, taxi. Ito po, ang original kasi niyan, diesel, ang diesel ng PNOC ang gagamitin pang discount. So, I think we were been discussing paano i-expand po sa iba pong mga sektor po ng transportation. Ang buses po, yun po yung i-include next. Ang iba po ina-assess pa ng LTFRB. Tsaka depending kung ano yung kaya ng budget at kung kinakalculate pa nila. Kasi iba na yung iba, gasoline na So hindi na siya diesel. So ina-assess pa po ng LTFRB po. Alright, Secretary, salamat. Salamat po sa Thank you, panahon, ma'am. Morning. Good morning. Thank you po. Good morning. Good morning po. Secretary Sharon Garin, Department of Energy.